Ana, gusto mo ba talagang ipakansela ang engagement mo kay Ronald? Oh, kamahalan, patawarin mo po ako. Ikaw at si Ronald ay magkasamang lumaki. Alam ng lahat sa Josette kung gaano mo siya hinahangaan. Akala ko, lagi na siya ang mapapangasawa mo. Sino ba naman ang mag-aakala? Ang samahang pambata ay hindi hamak sa tadhana. Ang taon-taong pagmamahal ay naging, wala lang pala kundi sarili kong akala. Ako ang pinakarespetadong dalaga sa Josette. Ang kababata ng prinsipe. Akala ng lahat kami ang magkatuluyan. Hanggang isang araw, nakilala niya si Noel Steele. Maganda ba? Oo, Hana, mas maganda ka pa sa mga bulaklak. Sino yan? Ito ang kapatid ko, si Noel. Kamahalan, nakita ko kayong nagbigay ng bulaklak kay Hana at nakaramdam ako ng inggit. Anak lang naman ako ng asawa, wala pang nagbigay sa akin ng bulaklak. Kamahalan, pwede po ba kayong bigyan din ako ng isang bulaklak? Siyempre. Eto. Simula noong sandaling iyon, ang mga mata ni Ronald si Noel lang ang nakita. Sige, tara na. Bakit hindi kita nakita sa Steel Manor dati? Dumaan ka madalas sa Aurelian Hall. Akala ko nagmamahalan tayo, pero narealis ko. Kalimutan mo na. Anak lang ako ng Kirida. Hindi katulad ni Hana. Siya ay napakatalino at parang wala akong magawa ng tama. Walang magkakagusto sa tulad ko. Noel, huwag mong maliitin ang sarili mo. Para sa akin, ikaw ang pinakamabait at pinakamabuting babae. Ang puso ko ay sa iyo. Hindi. Naka-engage ka na kay Hana. Hindi ko kaya. Ikaw ang fiancé ni Hana. Hindi ko kaya. Si Hana ang patuloy na kumakapit sa akin. Siya ang marangal na anak ni Lord Steele at ako ang koronang prinsipe. Isang araw, kapag umakyat ako sa trono, kakailanganin ko ang kapangyarihan at suportang hatid niya. Hindi ko siya matatanggihan. Si Hana ang lehitimong tagapagmana. Siya rin ang pinakatalentadong babae sa Josette. Talagang hindi mo siya naging damdamin? Sumusumpa ako sa iyo. Ako, si Ronald Shaw, ay hindi kailanman nagkaroon ng kahit kaunting pagmamahal. Sino yan? Kaya pala, sa lahat ng oras, hindi mo ako minahal. Desidido na ako. Kamahalan, pakiusap, pagkalooban ang aking kahilingan. Alam ng lahat ang ugnayan mo kay Ronald. Kung kanselahin ang kasalan, walang ibang mangangahas na pakasalan ka. Paano ko ipapaliwanag ito sa sambahayan ng Panginoon? Ako ang mangangahas na pakasalan siya. Handang-handa kong pakasalan si Miss Steele. Zachary, bakit ka sumasali sa kalokohang ito? Ikaw ay aking kapatid, at minsan ay iniligtas ang aking buhay. Ang tanging pinakamagandang babae sa Josette ay karapat-dapat sa iyo. Bakit mo gustong pakasalan ang kasintahan ni Ronald? Dahil sa sandaling makita ko siya, nabighani ako. Talagang nais kong pakasalan siya. Miss Steele? Naaalala mo ba ako? Saan galing ang pulubi na iyan? Lumayas ka at tumigil sa pagiging sakit sa mata. Huwag maging bastos. Ginoo, may problema ka ba? Ito ay ibinigay sa akin ng aking ama. Kunin mo, ibenta mo para sa pera. Sa iyo na ito. Ginoo, magiging maayos ang lahat. Itaas mo ang iyong ulo.
Ikaw pala ang pulubi na iyon. Noong mga panahong iyon, pinagkanulo ako ng sarili kong kinatawan at nawalan ako ng pag-asa. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na bumangon muli. Balak ko sanang magkamit ng mga parangal sa militar at pagkatapos ay hilingin ang iyong kamay. Ngunit noong panahong iyon, ibinigay mo na ang iyong puso sa iba, kaya itinago ko na lang ang aking damdamin. Sa palagay ko ito ay tadhana. Miss Steele, pumayag ka bang pakasalan? Ang bunsong kapatid ko? Ako. Miss Steele, hindi mo kailangang sumagot agad. Pwedeng manligaw muna ako sa iyo ng maayos. Kung gayon, Tanggap ko. ano ang sinabi mo? Tinatanggap ko ang alok ng kanyang grasya. Ang kanyang grasya ay lumaban ng buong tapang at nagtamo ng marangal na reputasyon. Tiyak? Magiging mabuti siyang asawa. Zachary, pagkatapos ng lahat ng mga taong iyon, sa wakas ay napanalunan mo na ang iyong minamahal. Miss Steele, maghahanda ako ng isang utos na magkakaloob ng kasal sa pagitan mo at ni Zachary. Ihahatid ito ng Ministry of Rights sa lalong madaling panahon. Pinagpala ako, kamahalan. Salamat, kamahalan. Hana, Pagbati? Kamahalan. sa lalong madaling panahon, magiging pamilya na tayo. Hindi na kailangan ng ganoong formalidad. Galing ka ba sa Solace Hall? Pumunta ka para humingi ng kasal sa emperador? Pumayag na ang emperador na ibigay sa akin ang kautusan. Mukhang darating na ang magandang balita. Hana, hindi ko inakala na magpapakababa ka ng ganyan dahil anak ka ng Panginoon at ang kinabukasan ng ari-arian ng Panginoon ay sa iyo. Lalaktawan namin ang mga regalo sa kasunduan. Ngunit, ang dote ay hindi maaaring mawala. Kamahalan, napakabait ninyo. Ang kanyang kataas-taasan ang susunod na tagapagmana. Mukhang maswerte ang naging kapareha ni Miss Hana. Kamahalan, nagkakamali kayo ng pagkakaintindi. Wala pa akong. Hana, bakit ganito ka desperado? Sinabi ko sa iyo na maghintay ka pa ng ilang taon, ngunit kinailangan mong ituloy ang kasal na ito gamit ang pangalan ng iyong ama. Napakawalang hiya. Kamahalan, nagkakamali kayo ng pagkakaintindi. Ipipilit mo bang tanggihan ito? Si, ako mismo ang nakakita. Lumabas ka sa Solace Hall. Bakit ang yabang mo ngayon? Sa pag-aakalang maaari mong itatak ang kasal na wala akong pahintulot? Anong kinalaman mo sa kasal ko? Kamahalan, hindi ba kayo lumalampas sa inyong hangganan? Anong kinalaman ko? Ako ang magiging asawa mo. Sabihin mo, may kinalaman ba ito sa akin o wala? Hana, sumusunod ka sa akin simula noong tayo'y bata pa. At ngayon, lumampas ka na. Pinipilit mo ba akong magpakasal? Dapat tayong lahat matuto mula sa kanyang walang hiyang pagpupursige. Ang pakasal sa kamahalan ay nangangahulugang panghabang buhay na kayamanan at Tama. Alam ng lahat si Miss Hana ay sumusunod sa kamahalan kahit saan, parang munting anino. Sinisikap niyang sirain ang sarili niyang reputasyon para lang pilitin siyang pakasalan siya, walang takas para sa kanya. Hana, kung hindi dahil sa iyong kilalang pamilya, hindi ko sana pinayagan si Ron na pakasalan ka. Kapag nag-asawa ka, mas mabuting tiyakin mong ang iyong pamilya ay buong suportahan siya. Narinig mo yon, di ba? Sa sirang-sira mong reputasyon, kung wala ang proteksyon ko, sana ay hinatulan ka na noon pa. Alam mo ba? Huwag mo na nga alalahanin, kamahalan, ang pakakasalan ko ay hindi ikaw. Anong sinabi mo? Miss Hana, magaling ka talaga umarte. Nakiusap para sa kautusan, tapos itinatanggi. Mag-ingat ka, o ang kanyang kamahalan baka ipahuli ka. Tama, itinatanggi pa niya. Nagpapakabanal. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Miss Hana dumidikit sa kamahalan na parang pandikit? Basta, binabalewala ang sinasabi ng lahat. Hindi ka pa pumasok sa aking sambahayan at ginagawa mo na nagmamagaling na parang prinsesa. Sino pa bang magpapakasal sa iyo? Mukhang talagang napadpad na ako sa iyo ngayon dahil napakatindi ng iyong debosyon. Sige, magpakasal na tayo. Kaya ng aking sambahayan na buhayin ang isang walang kwentang babae tulad mo. Hana, napakahirap ng iyong plano para pakasalan ang kamahalan. Pero sa huli, ako lang ang gusto niya. Kamahalan.
Oo. Muntik ko nang makalimutang banggitin. Si Noel ay akin na. Kapag pumasok ka sa aking sambahayan, mas mabuting matuto kang maglingkod sa akin ng maayos at maglingkod din sa kanya. Naiintindihan mo ba? Hana, ano bang silbi ng iyong marangal na katayuan? Hindi mo mapapanalo ang puso ng isang lalaki. Sa huli, ikaw pa rin ang maglilingkod sa akin. Sa huli, ikaw pa rin ang maglilingkod sa akin. Hindi ko pakakasalan ang kanyang kamahalan. At hindi ako maglilingkod sa iyo. Nagtatantrums ka ba ngayon? Si Ron ang prinsipe ng korona at ang magiging emperador. Natural lang na maging pabago-bago siya. Inaasahan mo bang siya ay magiging tapat sa'yo lamang? Inaasahan mo bang siya ay magiging tapat sa'yo lamang? Sabi mo, ayaw mo akong pakasalan. Sabihin mo nga sa akin, sino pa ang maaari mong pakasalan? Ngayon, alam na ng buong mundo na sa akin ka. Sino pa ang maglalakas loob na pakasalan ka? Sino pa ang maglalakas loob na pakasalan ka? Kamahalan, huwag niyo pong sabihin iyan. Ang ministro ng mga panloob na ugnayan ay kamamatay lang ng asawa at malapit na ang kanyang ika-6 na kaarawan. Baka payag siyang pakasalan si Hana. Baka payag siyang pakasalan si Hana. Maaaring tama ka. Sa buong Juset, bukod sa aking ama at kay Uncle Zachary, ako ang may pinakamalakas na kapangyarihan at impluensya. Paano niya tatanggihan ang ganitong ginto? Paano niya tatanggihan ang ganitong ginto? Hindi ba? Makatitiyak ka. Kapag nakapag-asawa ka na sa aking sambahayan, titiyakin kong aalagaan ko kayo ni Noel. Sa suporta ng pamilya ni Hana, magiging matatag ang iyong posisyon bilang prinsipe ng korona, Ron. Kapag naging emperador ka, marami kang mapagpipiliang asawa. Titiyakin kong hindi ka magkukulang. Hana, ihanda mo na ang sarili mo na maglingkod sa akin na parang isang mababang alipin. Ihanda mo na ang sarili mo na maglingkod sa akin na parang isang mababang alipin. Ihanda mo na ang sarili mo na maglingkod sa akin na parang isang mababang alipin. Narito na ang kautusan. Hana, lumapit ka upang tanggapin ito. Sa utos ng langit, nag-utos ang emperador, ang lehitimong anak na babae ng Panginoon, si Hana Steele, mabait at mahinhin, ay ipinagkaloob. Ang lehitimong anak na babae ng Panginoon, si Hana Steele, masunurin at mahinahon, ay ginawaran ng titulong prinsesa ng Evermere, kasama ang lahat ng pribilehiyong nararapat sa kanyang ranggo. Ito ang kautusan. Tinatanggap ko ang kautusan. Miss Hana, pakitayo. Binabati kita. Talagang pinahahalagahan ka ng Duke ng Stormhold. Nakiusap pa siya sa emperador na bigyan ka ng upang makapag-asawa ka ng may karangalan. Inutusan din ng kanyang grasya, kung may mga has na mga api sa iyo, may karapatan kang lumaban. Huwag kang mag-alala sa mga kahihinatnan. May makapangyarihang susuporta sa iyo. Salamat Mr. Dunn. Pakiusap, iabot ang aking pasasalamat sa kanyang grasya. Dahil napakabuti ng kanyang grasya sa akin, hindi ko siya bibiguin. Alis na ako. So, binigyan ka ng titulong prinsesa. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Hana, nagsumikap ka talaga upang makapag-asawa sa aking pamilya, pero sobra kang makasarili. Sex. Humingi ka ng titulo para sa iyong sarili, hindi para kay Noel. Pareho kayong mag-aasawa sa aking pamilya. Masisiyahan ka sa mga pribilehiyo ng isang prinsesa, samantalang si Noel ay magpapakasal bilang anak lang ng isang babae. Hindi ba iyon bastos sa kanya? Kamahalan, halatang sinadya ni Hana na hiyain ako. Lagi siyang umaasa sa kanyang katayuan bilang tagapagmana upang apakan ang iba. Noel, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magdusa ka ng ganito. Hana, inutusan kita na pumunta agad sa aking ama at humingi ng titulo para kay Noel. Parehong titulo tulad ng sa iyo. Pareho kayong prinsesa. Isang prinsesa? Hindi siya karapat-dapat. Anak pa rin siya ng Panginoon. Bakit siya hindi karapat-dapat? Ang aking ina ay isang unang ranggo na dama ng tadhana. Ang aking lolo ay naging mentor ng prinsipe. Ang aking tiyuhin ay isang general, sikat sa kanyang mga tagumpay. Ngunit ang kanyang ina ay isang kortesan. Paano siya maituturing na kapantay ko? Walang galang. Kaya si Noel ay anak ng isang kortesan. Kaya pala magaling siya sa pang-aakit. Tingnan mo kung gaano naakit ang kanyang kataas-taasan. Paano maglakas loob ang isang babaeng
may ganoong pinagmulan na maging prinsesa. Kahit pumayag ang kanyang kamahalan, hindi namin ito tatanggapin. Prinsipe, hindi ko kailanman ginawan ng masama si Hana, pero ginaganyan niya ako. Ang sambahayan ng Panginoon ay hindi ka pinabayaan. Pero patuloy mong sinisira ang pangalan ng aming pamilya. Inaakusahan mo si tatay na ginagawa ng masama ang anak ng Querida, at ako naman ang kontrabida sa pagmamaltrato sa sarili ko. Tumahimik ka. Si Noel ay may dalisay na puso at mabait. Imposibleng gawin niya ang ganoong kasamaan. Ikaw naman, tiyak na iinggit ka sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya pinagmamalupitan mo siya palagi. Kung may hinanakit ka, sa akin mo ilabas. Prinsipe, kasalanan ko lahat. Tiyak na nagalit ako kay Hana. Hihingi ako agad ng tawad. Kasalanan ko. Noel, Ano naman kung ang ina mo ay isang marangal na ginang, hindi man lang niya mahawakan ng isang lalaki? Para ka lang sa kanya. Walang kwenta at basura. Huwag kang magsalita tungkol sa aking ina. Hana, baliw ka ba? Hindi ba niya ako inakusahan ng pang-aabuso sa aking kapatid? Mukhang kailangan kong patunayan ang akusasyong iyon. Bukod, siya ay isang babaeng may mababang pinagmulan. Bilang panganay, makatarungan lamang na. Disiplinahin siya. Kamahalan, kasalanan ko ang lahat. Napagalitan ko siguro si Hana. Tatalon na lang ako sa lawa. Hindi ko na siya gagalitin. Noel, huwag kang gumawa ng kamangmangan. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Inosenteng dalaga ako. Ngunit ganito ako hiyain ni Hana. Paano ako mabubuhay? Ayaw ko nang mabuhay. Noel, bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Kapatid mo siya, kung tutuusin. Noel, dahil sabik kang tumalon sa lawa, bilang panganay mong kapatid, dapat kitang tulungan. Ayos ka lang ba? Kamahalan? Natatakot ako. Talagang sinubukan ako patayin ni Hana. Noel, hindi ba sinabi mong gusto mong tumalon? Tinutulungan lang kita. Bakit mo ako sinisisi ngayon? O ito ba'y? Kunwari lang, hindi mo naman talaga intensyong tumalon, di ba? Ako. Hana, masamang babae ka. Sisiguraduhin kong kanselahin ni tatay ang kasunduan. At sino? Eksakto. Ang balak mong hiwalayan? Kamahalan, pagbati. Ang pinakagwapong lalaki sa Juset ay tunay ngang sikat. Ang kanyang kamahalan ay talaga namang napakagwapo at eleganteng tao. Si His Grace ay sinasabing pinakakaakit-akit na lalaki sa buong Juset. Kahit ang mga banyagang prinsesa na nakilala siya sa piging sa palasyo ay na-in-love agad. Sabi nila papakasalan nila siya kahit na maging Querida lang. Akala ko si Prince Ronald ay sapat ng guwapo. Ngunit sa tabi ni Duke Zachary, siya ay lubos na natabunan. Sino kaya ang mapapalad na makapag-asawa ng kanyang kamahalan? Tito Zachary. Narinig ko. Balak mong kansilahin ang kasunduan ni Miss Hana. Tama iyan, Tito Zachary. Sisiguraduhin kong ipaanol ni tatay ang kasunduan. Kalokohan? Kung hindi siya karapat-dapat, mas mabuti ba ang isang babaeng mababa ang pinagmulan? Tito Zachary, hindi si Noel. Ronald, ang iyong ama ay may higit pa sa isang anak na lalaki. Bago ka kumilos ng padalos-dalos, dapat mong, kung ang iyong posisyon bilang prinsipe ng korona ay talagang ligtas. Pinapahalagahan ko ang iyong payo. Miss Hana, bukas ang pampamilyang piging. Pagbibigyan mo ba ako ng karangalan na dumalo bilang aking kasintahan? Siyempre, ako na ang iyong kasintahan, mahal na Ginoo. Ito ay nararapat lamang. Magaling! Pahintulutan mo akong ihatid ka sa bahay. Isinama pa ni Hana si Tito Zachary dito. Mukhang wala na akong pagpipilian kundi pakasalan siya ngayon. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan kailanman. Mahal na prinsipe, hindi mo kailangang sabihin iyan. Ang makapag-asawa ka lang ay sapat na para sa akin.
kung sana si Hana ay kalahati lang ng iyong katinoan. Hana, pinahiya mo ako ngayong araw. Hindi kita patatawarin kailanman. Ginang, tingnan niyo ito. Ang kanyang kamahalan ay mabuti sa iyo. Hindi lang niya nakuha para sa iyo ang titulong prinsesa, kundi nagpadala rin siya ng maraming ginto at alahas. Kaya ganito pala ang pakiramdam na talagang pahalagahan. Siya nga pala, nasaan ang palamuti sa ulo na iniwan ng aking ina? Kinuha ito ni Binibining Noel. Sabi niya, marami kang alahas at kayamanan. Kaya tiyak na hindi mo iinda ang ganoong munting palamuti. Ano? Ang palamuti na iyon ay alaala ng aking ina. Naroon ang kanyang kamahalan noong oras na iyon. Hindi namin nangahas na tanggihan siya. Ginang, Noel, ibalik mo yan! Ay, nadulas ang kamay ko. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang mga gamit ng aking ina? Sinong nagpayag sa iyo na hawakan ang mga bagay ng nanay ko? Ako, pumayag na akong pakasalan ka. Ano pa ang gusto mo? Akin ito. Wala kang karapatan magdesisyon ng kahit ano. Pakakasalan mo ako, ang sa iyo ay akin. At saka, nag-eskandalo ka sa piging ko kahapon. Hindi kita pinapanagot para doon. Pero naglakas loob ka bang saktan si Noel? Binibini, ayos ka lang ba? Ito ang alahas sa ulo ko. Binibini, huwag mong pulutin. Nasugatan na ang kamay mo. Binibini, kahit ito ay alaala ng ginang, hindi mo dapat saktan ang sarili mo ng ganito. Binibini, Ito ang huling bagay na iniwan sa akin ng nanay ko. Ito. Si Noel at ako ay talagang hindi alam na ito ay alaala ng iyong ina. Paano ito? Maghahanda ako ng mas magandang alahas sa ulo para sa iyo. Natitiyak na magiging maluwalhati ang araw ng kasal mo. Hayaan mong makita ko ang kamay mo. Bitawan mo? Ronald, tumigil ka sa pagpapanggap. Hindi ko kailangan iyan at wala akong pakialam. Ngayon, ang makita ka lang ay nakakasuka. Tama na. Sobra na ang ginagawa mo. Alam ng lahat sa Juset na ikaw ang desperadong pakasalan ako. Kahit ang headdress na hawak mo ay ginawa ng mga royal artisans. Kung hindi para sa akin, para kanino iyon? Sige, sabihin na nating mali ako. Tigilan mo na ang pagtatampo, okay? Ngayon, tingnan ko. Ronald, tandaan mo ito. Kahit na kailangan kong mamatay, hindi kita pakakasalan. Hannah, hindi ko talaga alam na ito ay bagay na iniwan ng iyong ina. Papagawa ko ito sa mga artisan, ayos lang. Huwag kang magsabi ng masasakit na bagay bago ang kasal. Masamang pangitain iyan, do. Kamahalan, kasalanan ko ang lahat. Aayusin ko ito. Ipinapangako ko, gagawa ako ng eksaktong replika at ibibigay kay Hana. Basta hindi na siya galit, gagawin ko lahat. Huwag mong hawakan ang mga gamit ng nanay ko. Baliw ka ba? Tinutulungan ka lang ni Noel. Bakit mo siya itinulak? Kamahalan, dahil mababa ang katayuan ko. Hindi ako karapat-dapat na hawakan ang mga gamit ni Hana. Wala kang ginawang mali. Siya ang nagtatantrums at sinisira. Sige, pwede kang maglakad sa aisle na naka-bareheaded sa kasal. Tingnan natin kung kaninong reputasyon ang mapapahiya. Ina, kailangan mong gumaling. Sabi mo manonood ka sa kasal ko. Ang kanyang kamahalan ay pakakasal sa akin sa lalong madaling panahon? Hana, natatakot ako. Hindi ako mabubuhay upang makita ang araw na iyon. Isinuot ko ang headdress na ito sa araw ng kasal ko. Ngayon, iiwan ko ito sa iyo. Hayaan itong maging paraan ko ng pagsama sa iyo kapag ikaw ay ikinasal. Hindi! Ina, gusto kong makita mo akong magpakasal. Ako, nag-asawa ako ng walang pusong lalaki.
Ang pagmamahal ng iyong ama ay palaging para sa babaeng iyon. Hindi niya ako tunay na tiningnan. Pangako sa akin, huwag kang sumunod sa aking yapak. Magpakasal ka sa mabuting lalaki. Ina? 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 Inay, nabigo ako sa iyo. Hindi ko man lang naprotektahan ang huling bagay na iniwan mo sa akin. Sa una, balak kong ibigay ang damit pangkasal at karwahe ng prinsesa ng korona kay Noel. Pero dahil nawala ang iyong headdress, iiwanan na lang kita ng belo. Miss Hannah, ito ay bagong headdress espesyal na ipinadala ni Duke Zachary. Ginamit ito ng kanyang ina noong araw ng kanyang kasal. Dapat mo itong subukan. Bakit ang headdress na ito pamilyar na pamilyar? Teka, hindi ba ito ang headdress na ginamit ng kataas-taasang emperatris? Hindi ba ito labag sa patakaran? Huwag kang mag-alala. Humingi na ng pahintulot ang kanyang kamahalan sa emperador. Sinabi niya na nararapat ka sa pinakamaganda sa mundo. Inay, mabuti ang asawa ko sa akin. Maaari ka nang mapanatag. Ito ang headdress na inihanda ni Tito Zachary para sa kanyang asawa. Paano ito naging regalo sa iyo? Bueno, ako ang kanyang pamangkin. Ito ay isang angkop na regalo para sa kanya na ibigay ito sa magiging prinsesa ng korona. Kamahalan, talagang naiinggit ako kay Hana na magkaroon ng napakagandang palamuti sa ulo. Hindi ako naging ganoon kaswerte. Naibigay ko na ang aking sarili ng buo sa iyo. Hindi ba sapat iyon? Nakatayo pa rin si Hana dito. Kailangan mong masanay. Huwag masyadong inggit kay Noel. Kapag nag-asawa na tayo, pangako, hindi ka aapihin. Kung kailangan ninyong magpatuloy, gawin nyo ito sa ibang lugar. Huwag sirain ang magandang pangalan ng pamilya ko. Nakita mo iyon? Kanina lang, nagwawala siya. Ngayon, nagseselos siya sa akin. Pero huwag kang mag-alala, Noel. Kapag nag-asawa ka na, hindi kita bibiguin. Kamahalan, bukas ay ang piging ng maharlikang pamilya. Pero ang aking estado ay napakababa. Hindi ako karapat-dapat na tumabi sa iyo. Ito ay nagpapalungkot sa akin ng sobra. Anong kalokohan? Sa akin ka na. Bukas, dadalhin kita sa piging. Ayos? Mabuti. Umupo ka. Talagang pinapahalagahan ka ni Zachary. Kahapon, nagpadala pa siya ng mensahe tungkol sa mga paborito mong pagkain. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Napaka-considerate niya. Ang mga pagkaing inihanda ng mga chef ay para kay Noel, hindi sa iyo. Pagbati, Ama. Pagbati, Ina. Anong katarantaduhan ang sinasabi mo? Dumating na si Duke Zachary. Minamahal kong pamangkin. Lalo ka nang nagiging hangal. Totoong kulang siya sa tamang gabay nitong nakaraang 2 taon. Kung gusto mo, baka matulungan mo akong disiplinahin siya ng maayos. Talagang kailangan niyang matuto ng leksyon. Ito ay aming handaan ng pamilya. At naglakas loob ka pang magdala ng kahit sinong tao rito. Si Noel ang babae ko. Hindi siya basta random na tagalabas. Ron, ito ay talagang hindi angkop. Ngayon ay isang handaan ng hari. Walang karapatang dumalo ang isang babaeng mababa ang pinagmulan. Mga guwardiya, dalhin siya palayo. Walang galang. Tumalikod ka. Naunawaan ko. Hana, alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo ako pwedeng laging targetin ng ganito.
Hindi pa nga ako nagsasalita. Hana, dahil lang binigyan ka ni Itay ng kasalang utos, hindi ibig sabihin na pwedeng mong apihin si Noel. Ronald, ingatan mo ang iyong mga salita. Igalang mo si Miss Hannah gaya ng nararapat sa kanya. Tito Zachary, gaya ng sinabi ko kanina, si Noel ay babae ko, hindi siya tagalabas. Ate rin siya ni Hana. At saka, ito ay personal kong usapin. Sa tingin mo ba'y sobra ka nang nakikialam? Walang galang. Papaano mo nagawang makipag-usap sa tiyo mo ng ganyan? Nakita ko na. Parang isang babaeng mapangakit. Muntik ko na siyang mapagkamalang isang kortesan. Ronald, lalo ka nang nagiging matapang araw-araw. Papaano mo nagawang magdala ng kahit sino sa palasyo? Pakisuyo, unawain ninyo. Ang aking ina ay isinilang mula sa bahay aliwan, ngunit ako'y pinalaki sa tahanan ng Panginoon. Matagal na akong hindi kumakabit sa kanya. Wala akong pinagkaiba kay Hana. Tama na. Hindi na kailangang mawalan tayo ng dignidad dahil sa isang hamak na babaeng mababa ang pinagmulan. Maupo ka. Kamahalan? Saan ako dapat umupo? Hannah, sabihin kay tatay na dagdagan ng upuan para kay Noel. Sige, sana'y magiging konsiderado ako at maglalayo ng kaunti kay Noel para sa'yo. Dahil sa ganito na, huwag kang magselos mamaya. Noel, halika. Pakakainin kita. Kamahalan? Hindi na ako makakain. Ronald, ano itong ugali mo? Nakalimutan mo ba ang lahat ng asal na itinuro sa'yo? Eto Hannah, kumain ka. Tito Zachary, pinapagalitan mo ako tungkol sa tamang asal, pero ikaw mismo hindi sumusunod. Si Hannah ay akin. Bakit mo siya inihahain ng pagkain? Mukhang kailangan ng isipan mo ng malubhang pag-aayos. Hana, ang iyong kinabukasan. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Matagal na panahon na, mula nang makita ng kanyang kamahalan, ang kanyang tiyuhin, nakita ang kanyang grasya unang naglingkod kay Hana. Sa halip na sa mga kamahalan, kumilos siya ng pabigla-bigla. Patawarin mo po siya. Hindi ito ang lugar mo para magsalita. Ang Emperatrice at ako ay may mga alalay na maglilingkod sa amin. Iyan ang patakaran. Ama, si Noel ay magiging manugang mo rin. Paano mo pinapaboran si Hannah? Habang binabaliwala siya? Ito ay isang handaan ng pamilya. Ronald, mag-usap tayo ng totoo ngayon. Alam ko, ikaw at si Hannah, lumaki kayo ng magkasama. Ang inyong ugnayan ay walang katulad, pero tungkol sa kasal na ito. Tinitiyak ko sa iyo, lahat ng tamang ritual ay susundin. Si Noel ay kapatid ni Hannah. Bakit hindi na lang sabay ang kasal? Dalawang masayang okasyon ng sabay. Ano sa tingin mo? Sabay ng kasal ni Hannah? Ang batang ito ba ay nagnanais agawin ng nobya? Tito Zachary, napag-usapan ko na ito kay Hannah. V. Ang dalawa sila lumaki ng magkasama, malalim ang kanilang ugnayan. Kung magkasabay silang ikakasal, maaari silang mag-alaga sa isa't isa. Tama ba, Hannah? Ikakasal ka sa isang babaeng may dangal. Bakit ako tatanungin? Hindi ito angkop sa tingin ko. Kung ang kasal ko ay gaganapin sa parehong araw at kung ang buong lungsod ay darating upang masaksihan ang aking kasal, hindi nila mapapansin na ikinasal ka sa isang babaeng may dangal. Ano ang sinabi mo? Ronald, ano ang kahulugan nito? Nayayamot ka ba sa kasal ni Zachary? Wala akong sinasabing ganyan. Na-excite lang ako. Pagkatapos ng lahat, ang kasal ni Tito Zachary ay isang malaking kaganapan para sa ating bansa. Tuwang-tuwa ako. Sa katunayan, dapat pumili tayo ng mapalad na petsa para sa kanya. Ang Imperial Observatory ay nagbigay sa akin ng maraming mapalad na petsa. Tito Zachary, dapat bisitahin mo ako mamaya at pumili ng isa. Ibinibigay mo ang petsa ng iyong kasal sa iyong tito? Siya ay ikakasal sa isang dukesa. Pero tinatanggap ko rin ang aking crown princess. Ang pagkakaloob ng dama ng kahusayan sa babaeng iyon ay isa ng binabalaan kita. Huwag kang lumampas sa iyong hangganan.
Ang handaan ngayon ay para talakayin ang iyong kasal. Hana, kung mayroon kang anumang saloobin, huwag mag-atubiling magsalita. Naunawaan ko. Si tatay ay halatang may paborito. Ang sinumang hindi nakakaalam ay iisipin na si Tito Zachary ang ikakasal kay Hana. Ano yung sinasabi mo? Sa pagtingin ko lang sa'yo, sumasakit na ulo ko. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Nauunawaan ko. Aalis na ako. Kamahalan, ang kasal ay dapat isang marangyang prosesyon. Huwag hayaang magdusa si Hana. Tungkol sa lahat ng iba pa, Hana, maaari kang magpasiya ayon sa gusto mo. Susuportahan kita. Pagbati. Bastos ka. Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Nagtataka ka pa ba? Habang wala ako, ano ang ginawa mo kay Noel? Pinahiya mo siya sa handaan sa palasyo. Pinilit mo siyang tumalon sa lawa. Ganyan ba dapat ang ugali ng isang kapatid? Sa handaan, si Noel ang unang nanira sa akin. Siya ang pumili na tumalon sa lawa. Tatay, kasalanan ko lahat. Aksidente akong nahulog sa lawa. Walang kinalaman si Hana dito. Hindi dapat ako pumunta sa handaan at nagdulot ng labis na pag-aalala kay Hana. Tingnan mo siya. Ngayon pa man, si Elle ay nagsasalita para sa iyo. At hindi ka pa rin humihingi ng tawad? Tatay, batay lang sa sinabi ni Noel, napagpasyahan mo na agad na ako ang mali? Bakit hindi? Si Elle ay laging mabait at mahinahon. Lalo siyang naging masunurin habang lumalaki. Magsisinungaling ba siya? Kaya, si tatay ay hindi kailanman nagtiwala sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad. Hana, ama mo ako. Lakas loob mo akong suwayin. Ngayon, ipapaintindi ko sa iyo kung sino ang may kapangyarihan sa bahay na ito. Ama, pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Huwag kang magalit. Si Hana ay laging matigas ang ulo. Natural lang na hindi kanya papakinggan. Elle, bitawan mo. Ngayon, makakamit mo ang katarungan. Dumating na ang mga alay para sa kasunduan. Aking Panginoon, ang init ng ulo mo. Kung sasaktan mo ang nobya bago ang kasal, paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa emperador? Isang panakot lang iyon. Si Hana ang magiging prinsesa ng korona. Paano ko siya sasaktan? Ginoong Don, parang kulang ang dami ng mga alay. Ang mga alay para sa prinsesa ng korona ay dapat 16 na kahon, pero 4 lang. Ito ang mga alay para kay Miss Noel. Ang mga alay para sa isang babaeng katangi-tangi, hindi maihahambing sa para sa prinsesa ng korona. Hindi ba ang kasal kasama ng kanyang kataas-taasan ay para kay Hana? Dapat mong itanong kay Miss Hana ang tanong na iyan. Iyong Laura Snip, tunay kang nagpalaki ng isang kahanga-hanga. Sa duke bilang kanyang manugang, si Lord Steele ay kikilos ng may kayabangan. Alice, na ako. Sir, mag-ingat ka. Ana, pinutol mo ba ang pakikipag-engganyo sa kanyang? Nagpasya na akong magpakasal. Walang katuturan. Ang kasal ay inayos para sa kapakanan ng pamilya. Ang iyong kagustuhan ay hindi mahalaga. Ama, hindi mo ba man lang pinapansin kung sino ang pinili kong pakasalan? Wala bang halaga sa iyo ang aking kaligayahan? Ang iyong reputasyon sa Juset ay nasira na. Anong marangal na pamilya ang magpapakasal pa sa iyo? Sa pinakamababa, mapapangasawa mo ang isang pangkaraniwang tao. Si Hana ay nagpawalang bisa ng kanyang pakikipag-engganyo sa kanyang kataas-taasan. Iyon ay nagiiwan lamang sa akin upang maging sa kanyang tabi. Ama, si Hana ay palaging matigas ang ulo. Hindi nakakagulat na hindi niya isinasaalang-alang ang iyong kapag napangasawa ko ang prinsipe ng korona, sigurado akong magsasalita ng mabuti tungkol sa iyo. Elle, ikaw ay talagang aking mabuting anak. Sa kasamaang palad, ipinanganak akong anak ng isang babae. Dahil sa aking mababang katayuan, ako ay maaari lamang maging isang babaeng may kahusayan. Kung ako lamang ang lehitimong anak na babae, ikaw ay magiging biyenan ng emperador. Dahil wala kang silbi, hayaan mo si Elle na pumalit sa iyo bilang lehitimong anak. Ama, nalilito ka yata.
namatay na si inay. Paano magbabago ang mga titulo ngayon? Simple lang. Susunugin natin ang plake ni Lady Steele at papalitan ng sa aking ina. Saka ako magiging lehitimong anak. Huwag kang maglakas loob. Walang sino man ang papayagang hawakan ang plaek ng aking ina. Hindi mo iya desisyon. Ama? Tara na. Ama, mahigit 30 taon kayong kasal ni inay. Kahit wala siyang nagawa, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pamilyang ito. Huwag mong galawin ang kanyang plake. Matagal na akong sawa sa babaeng iyon. Palaging ginagamit ang kanyang posisyon para pigilan akong kumuha ng kerida. Dapat siya nang bumitiw bilang matriarka noon pa. Dala ko na ang brazier. Ama? Ama? Talagang alam kong mali ako. Nakikiusap ako. Pakiusap. Huwag mong sunugin ang plake ng aking ina. Ama, sa ugali ni Hana, kung hindi siya magdusa ng konti, hindi siya aamin na mali siya. Hannah, mukhang sobra kang nasira ng pagpapalaki. Kung hindi kita pagtuturo ng leksyon ngayon, hindi ka matututo. Si Elle ang dapat maging lehitimong anak. Tigil. Tigil. Kamusta? Kamahalan. Ginoo, ano ang ginagawa mo? Kamahalan, sinabi ni tatay. Dapat ibigay ni Hana sa akin ang posisyon bilang lehitimong anak. Pero tumanggi siya. Hana, prinsesa ka na ngayon. Bakit mo pinanghahawakan ang titulo ng lehitimong anak? Bakit hindi na lang ibigay kay Noel? Ang aking ina ay asawa ng Panginoon ng Sambahayan. Hindi ako susuko. Hawak mo na ang titulo sa loob ng maraming taon. Bakit hindi hayaan si Noel na gamitin ito kahit isang beses? Ronald, magkakilala na tayo sa loob ng 10 taon. Alang-alang sa mga alaala ng pagkabata, pakiusap. Huwag mong hayaang hawakan nila ang plake ng alaala ng aking ina. Noel, malapit ka nang maging isang maharlikang ginang. Bakit mo kailangan ang titulo ng lehitimong anak? Bakit hindi na lang pakawalan? Pero, kamahalan, kung hindi mailagay sa dambana ang plake ng aking ina, magpakailanman akong magiging anak ng isang kerida. Ayaw ko nang mabuhay sa buhay na palaging hinahamak ako ng lahat. Ngayon lang ito. Pagkatapos noon, susunod ako sa lahat ng sasabihin ni Hana. Hannah, ibigay mo sa akin ang plake ng alaala. Ibigay mo sa akin ang plaka ng alaala. Hanggat ibibigay mo ang titulo kay Noel, ipinapangako ko, gagawin ko ang anumang gusto mo sa hinaharap. Ibigay mo na. Hindi. Ayoko. Sumunod ka. Hindi. Ano ang ginagawa mo? Nanay? 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 Unang hagod hanggang dulo, naway hindi mo maranasan ang kahirapan. Pangalawang hagod hanggang dulo, naway malaya ka sa sakit at kalungkutan. Nais ko para sa aking anak na babae na mabuhay ng walang alalahanin. Dahil nandito ka upang protektahan ako, sino ang maglalakas loob na saktan ako? Palagi akong magiging masaya. Loka, balang araw ikaw ay mag-aasawa. Isang araw, kailangan mo akong iwan. Hindi ako aalis. Gusto kong manatili sa tabi mo magpakailanman. Sige, mananatili ako sa iyo magpakailanman. Ano sa tingin mo? Nanay, nagsinungaling ka sa akin. Nangako kang mananatili ka sa akin magpakailanman. Nagsinungaling ka. Hana, pamilya tayo. Ang nanay ko ay nanay mo rin. Pareho lang iyon. Hana, sumusumpa ako na ito na ang huling beses. Pagkatapos nating magpakasal, pahahalagahan kita ng higit pa. Simula ngayon, wala nang kinabukasan para sa atin, Ronald. Anong ibig mong sabihin? Napagpasyahan ko ng pakasalan. Hindi! Ang kanyang kamahalan ay may nararamdaman pa para kay Hana. Hindi ko siya pwedeng malaman na siya ay magpapakasal sa iba.
Kamahalan? Si Hana ay naiinis pa rin ngayon. Dapat kang bumalik sa palasyo. Kakausapin ko siya. Pero siya, Kamahalan? Nag-aalala ka pa ba? Kasama ako rito para alagaan siya? Noel, ibinigay na sa iyo ni Hana ang titulo. Kausapin mo siya ng maayos. Ibalik mo yan. Ibalik mo sa akin. Hana, para kang isang kaawa-awang aso ngayon. Noel, bakit mo to ginagawa sa akin? Wala akong ginawang masama sa iyo. Bakit ikaw ang dapat na lehitimong anak na babae? Kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Sino ang naglakas loob na galawin ang akin? Kamahalan, ano po ang dahilan ng inyong pagpunta? Lord Steele, napakatapang ninyo. Kung hindi ako dumating ngayon, ang dukesa sana ay naapi na siya sa inyo. Hana, Lord Steele, ganito ba ang pagtrato ninyo sa babaeng mahal ko? Kamahalan, ano po ang ginagawa ninyo rito? Hindi dapat magkita ang nobya at nobyo bago ang kasal. Si, kamahalan ba ang tao? Pakakasalan ni Hana? Hindi ko kayang tumingin na lang at panoorin kang inaapi. Lord Steele, lakas ng loob mo. Paboran ang babae kaysa sa asawa at sinusubukang itaas ang anak ng isang kortesan? Inaasahan mo bang ibababa ang dukesa sa antas ng anak ng babae? Naloko lang ako ng iba. Kahit bigyan mo ako ng lakas, hindi ko gaganahing hawakan ang babae mo. Tatay, bakit ka natatakot sa kanya? Ako ay pag-aari ng prinsipe. Ako ang magiging prinsesa. Talaga ba? Mukhang wala kang pakialam sa akin, Lord Steele. Tahimik. Iniligtas ng kanyang grasya ang buhay ng emperador. Siya ay kapatid ng emperador. Kung siya'y magalit, kahit ang prinsipe ay mapapalitan. Ano ang mahalaga sa prinsipe? Lord Steele, huwag mong isiping tatapusin ng sampal ang bagay na ito. Mga guwardiya, dalhin si Noel. Gawin siyang babae sa kampo militar. Babae? Kamahalan, maaring nagkamali si El, pero hindi ganoon kalaki ang kasalanan niya. Hana! Mali ako. Nakikiusap ako. Ayokong maging babae. Hana, Totoo, nagkamali si Noel. Pero ayokong parusahan siya ng ganito kalupit. Tigilan na natin iyan. Hannah, umalis na tayo. Hannah, sa tingin mo ba, masyado akong walang awa? Sinadya ko lang siyang takutin, para siguradong hindi na siya maglalakas loob na saktan ka. Hindi ko naman talaga intensyong ipadala siya sa kampo. Hindi. Pagkatapos lang, namamatay si inay. Wala nang tumayo sa tabi ko, sumuporta sa akin, at naging proteksyon sa akin ng walang kondisyon tulad ng ginagawa mo. Labis akong naantig. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ang ganda. Ano ito? Narinig ko dati na. Kapag namamatay ang mga tao, nagiging bituin sila. Pinuno ko ang buong mana ng mga puno ng peach sa pag-asang mapapalitan nila ang iyong ina at sasamahan ka. Salamat.
Ito ang pinakamahal na alahas mula sa Gilded Atelier. Mukhang angkop bilang regalo para sa magiging dukesa. Tito Zachary, Ron, ikaw! nandito ba siya para nakawin ng nobya? Nais ko sa iyo ang isang buhay na puno ng kaligayahan. At maraming pinagpala na mga anak. Ito ay maliit na tanda mula sa akin para sa bagong dukesa. Sana ay tanggapin mo ito. Ron, napaka-considerate mo. At salamat sa iyong sakripisyo. Bakit ang formal ni Tito Zachary? Isang simpleng hairpin lang naman. Hana? Hindi maaari. Imposibleng napangasawa ni Hannah si Uncle Zachary. Nasa Steel Manor pa rin siya. Kailangan ko siyang hanapin. Hannah? Hannah? Galit pa ba siya sa akin? Ayaw akong makita? Hannah, pumunta ako rito ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos ng mga taong ito, ang puso ko, ikaw lamang ang laman. Ang pakikisama ko kay Noel ay para lang. Para selos ka. Gusto kong patunayan mo kung gaano mo ako kamahal. Napagtanto ko kung gaano ako kabata. Nasaktan kita. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nagpakasal na tayo, babayaran ko sa iyo. Okay? Sumusumpa ako, hinding-hindi ako. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa kwartong ito? Nasaan si Hannah? Lumipat na siya. Akin na ang kwartong ito. Anong ibig mong sabihin? Lumipat? Pinilit mo ba siyang umalis? Ninakaw mo ba ang kwarto niya? Makinig ka sa akin. Tiniis ko na lahat ng mga pakana mo dati. Pero, pakakasalan ko na siya. Hindi ko hahayaang saktan mo pa siya. Kaya nitong mga nakaraang taon. Ano ako para sa iyo, Ronald? Isa lang ba akong kasangkapan para patunayan na mahal ka ni Hannah? Iyon ba? Masasabi mo bang hindi mo talaga ako minahal? Oh, hindi kita minahal. Lahat ng sa atin ay laro lang. Naiintindihan mo ba? Siyempre, pagkatapos nating magpakasal, hindi kita aapihin. Pero wag ka nang manghimasok sa amin ni Hannah. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan si Hannah? Pakasalan siya? Gusto mo pa ring pakasalan si Hannah? Nangangarap ka. Anong ibig mong sabihin? Ronald, nakakadiri ka talaga. Ginamit mo ako, niloko mo ako, at ginawa akong kasangkapan para saktan si Hannah. Babayaran mo ito. Sasabihin ko sa iyo, si Hannah hindi kailanman makakasama mo. May asawa na siyang iba. Magpakasal? Sino ang pakakasalan niya? Sino? Sino ang pakakasalan niya? Kasama niya si Tio Zachary mo. Ngayon ang araw ng kanilang kasal. Kung magmamadali ka, maaaring makarating ka pa sa oras para ipagdiwang ang kanilang kasal. Siya talaga. Pinakasalan niya talaga si Tio Zachary. Paano ito nangyari? Hindi. Hindi siya pwedeng magpakasal sa kanya. Ako lang ang pwedeng pakasalan niya. Siya ay para sa akin. Kamahalan? Hindi ka mahal ni Hannah. Ako pa rin ang iyong kasama. Sumama ka na lang sa akin, okay? Tumahimik ka. Kung hindi, dahil kay Hannah, hindi sana kita tiningnan. Sa tingin mo, isang tulad mo, isang kortesana, ay maaaring maging crown prinsesa? Karapat-dapat ka ba? Lahat ng pinagdaanan ko ay dahil sa iyo. Puta ka, puta. Hannah? Hannah. Una, yumuko sa langit. Pangalawang pagyuko sa mga nakatatanda.
Mabuti. Si Zachary ay sa wakas ay nananatili na. Ito ang gusto ng yumaong emperador na mangyari. Kamahalan, ito ay isang masayang okasyon. Dapat kang maging masaya. Kasalanan ko ito. Nalulula lang ako sa sobrang saya. Ngayon, magyukuran ang bagong kasal sa isa't isa. Wag! Hana, paano ka makakapag-asawa ng ibang lalaki? Kamahalan, nababaliw ka na ba? Matagal nang naputol ang ating kasunduan. Kung sino ang pipiliin kong pakasalan, ay desisyon ko. Sino ang nagsabi? Sino? Akala mo matatapos mo ito nang wala ang pahintulot ko? Hana, ipapaliwanag ko ang lahat. Ngunit kailangan mong sumama sa akin ngayon. Hindi kita hahayaang magpakasal sa iba. Halika! Minamahal kong pamangkin, naparito ka ba upang nakawin ng nobya? Zachary, ginagalang kita bilang tito ko. Pero ninakaw mo ang babae ko. Bastos ka. Hindi mo naman siya pinahalagahan at ipilit mo pa ring pakasalan ang babaeng hamak. Kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, makakapag-asawa ba ako kay Hana? Ronald, kalimutan mo na ang nakaraan. Mula ngayon, ako na ang tita mo. Alam ko. Nagagalit ka pa rin. Sa ginawa ko dati, hindi ba? Kaya sinadya mong pakasalan ng tito ko para ako'y inisin. Tama ba? Hana, pwede kitang pakasalan ngayon din. Pumunta ka at magmakaawa kay tatay. Sabihin mo sa kanya na payagan kang pakasalan ako. Sige! Bilisan mo! Sige na! Ang kapal ng mukha mo! Bitawan mo siya. Ulol, ito ang kasal ng tito mo. Hindi lugar para sa iyong mga pag-aalburoto. At saka si Miss Steele mismo ang lumapit sa akin para kanselahin ang kasunduan. Hindi ka na niya mahal. Bitawan mo na siya, pakiusap. Kalokohan. Mahal ako ni Hana. Tiyak na mahal niya ako. Sumusunod siya sa akin mula noong mga bata pa tayo. Inihanda pa niya ang kanyang headpiece. Alam ng buong Jusette na dapat ay magkasama tayo. Tatay, paano mo nagawang maging napakalupit at ipapakasal siya sa iba? Ronald, inaamin ko na dati kitang gusto. Pero nakaraan na iyon. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Tapusin na lang natin ito ng maayos, okay? Imposible. Siguradong nagsisinungaling ka. Hana. Hana, pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Basta't handa kang patawarin ako, basta't. Gagawin ko ang lahat. Kakalas ko pa ang posisyon ko bilang prinsipe. Ang kapal mo. Nasaan ang iyong dangal? Nakikita kung gaano kadali mong itinapon ang iyong karangalan, paano ka magiging karapat-dapat na mamuno. Kamahalan, sobra lang siyang nataranta. Didisiplinahin ko siya pagbalik namin sa palasyo. Ron, sumama ka sa akin. Hindi. Ron, Hindi ako babalik. Inay, hindi ako babalik. Inay, pakiusap. Tulungan mo akong makuha si Hana pabalik. Hindi ba? Wala na akong ibang gusto. Si Hana lang ang gusto ko. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Mahal na prinsipe, sumama ka sa akin. Kung hindi ka pa kakasalan ni Hana, ako na lang. Steele din ako. Pareho lang. Kasalanan mo ito, Gaga. Umalis ka. ang kapal mong pumunta? Kung hindi dahil sa mga plano mo, hindi sana nagkahiwalay sina Ron at Hana. Hana, bakit hindi mo ako pabayaan? Meron ka na kay Duke Zachary. Hindi mo ba ako pwedeng hayaan na magkaroon ng Prinsipe Ronald? Wala akong sinabi. Noel, hindi ito lugar para sa iyong mga tantrums. Mga guwardiya, hilahin siya palabas. Ang tapang mo? Buntis ako ng dugong maharlika. Huwag kang mangahas na galawin ako. Ano ang sinabi mo? Buntis ka sa akin? Kamahalan, alam kong ayaw mo akong pakasalan, ngunit bitbit ko ang iyong anak. Kailangan mong bigyan ng tahanan ng ating anak. Ang kapal ng mukha mong ipagmayabangang. Iyong pagbubuntis bago kasal? Ano isang babaeng walang hiya? Ano?
Basta makapagpakasal ako kay Prinsipe Ronald, wala akong pakialam kahit ang buong mundo ay humatol sa akin. Sira na ako. Ngayon, hindi ako mapapatawad ni Hana. Makinig ka, Ronald. Hindi mo ako kailanman mapapalayas. Sumama ka sa akin. Hannah, pasensya na. Ang kasal natin ay nasira. Hanggat mahal natin ang isa't isa, hindi mahalaga. Siguradong aayusin. Ito para sa iyo. Si Ronald ay naging spoiled nitong nakaraang 2 taon. Oras na para turuan siya ng leksyon. Kamahalan, ano sa palagay mo ang dapat kong isuot para sa ating kasal? Kailangan nating ikasal agad. Kung hindi, kapag nagpakita na ang tiyan ko, hindi na ako kasya sa mga damit pangkasal na ito. Kamahalan, sa wakas, ay mapapakasal na ako sa iyo. Kahit isa lamang akong konsorte ngayon, naniniwala akong tataas ang aking katayuan kapag isinilang na ang aking anak na lalaki. Pagkatapos, magiging korona prinsesa na ako. Si Hana lang ang maaaring maging aking korona prinsesa. Pero kasal na siya. Bakit hindi mo ako kayang isaalang-alang? Mahal kita at buntis ako sa iyong anak. Kung hindi lang dahil nagdadalang tao ka ng aking anak, hinding-hindi ako magpapakasal sa babaeng katulad mo. Narito na ang imperial na kautusan. Atensyon, kamahalan. Siguradong pinagkalooban tayo ng kamahalan ng kasal. Alam kong hindi niya kayang mapagtiisa ng kanyang apo. Sa kalooban ng langit, ipinag-utos ng kamahalan na dahil sa mga gawain ni Prinsipe Ronald na walang dignidad at masamang moral, siya ay itinuturing na hindi karapat-dapat na mamuno. Mula ngayon, ibababa siya sa katayuan ng isang karaniwang tao. Ayun na. Ano? Isang karaniwang tao? Naunawaan ko, Mr. Dunn. Mr. Dunn, siguradong nagkakamali kayo. Ang prinsipe ay lehitimong anak ng hari. Paano siya ibababa sa pagiging karaniwang tao? Bahagi ito ng iyong kasalanan, Binibini. Kung ang iyong pagbubuntis bago kasal ay hindi sumira sa reputasyon ng kanyang kamahalan, hindi naging ganito kawalang awa ang kanyang kamahalan. Kamahalan, pumunta kayo at magmakaawa sa kanyang kamahalan. Mahal na mahal ka niya, tiyak na ibabalik niya ang iyong titulo. Kalimutan mo na. Kung wala si Hana, ano ang silbi ng pagiging koronang prinsipe? Mas gugustuhin ko pang maging monghe. Meijing Monghe? Paano naman ako at ang aking sanggol? Ronald, kailangan mong alagaan ako. Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Ano ang problema? Ngayong ibinaba na ako sa karaniwang tao, wala ka na bang nararamdaman para sa akin? Kung hindi ka prinsipe, hindi kita nilandi. Mahal ka ni Hana, pero iniwan mo pa rin siya. Anong sinasabi mo? Itinapon ko ang pitaka na ginugol niya ng 3 araw. Para sa iyo, at wala kang sinabi. Ang headdress ay tanging alaala ng kanyang ina, pero itinapon mo ito. Kaya bakit ka kumikilos na para bang crush mo siya ngayon? Kasalanan mo lahat. Sana'y nakasama ko siya habang buhay, pero nasira na lahat dahil sa mga demonyong plano mo. Binigyan mo ako ng karapatan para gawin iyon. Tumahimik ka, puta. Ikaw, kasalanan mo lahat. Dahil lahat sa iyo. Mamatay ka, puta. Kasalanan mo lahat. Prinsipe, Makinig ka. Kinakansel ako ang kasal natin. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang tulad mo. Para kay Hana. Nagkamali ako sa kanya. At ngayon, gugugulin ko ang natitira kong buhay. Sa pagbabayad sala sa aking mga kasalanan. Tama iyan. Bayaran ang aking mga kasalanan.
Aking mga kasalanan. Anak ko. Narinig kong may bagong monghe dito na magaling sa paghula ng kapalaran. Gusto ko siyang sabihin sa amin ang kinabukasan ng aming anak. Sa tingin mo ba ang sanggol ay lalaki o babae? Gusto ko kahit alin, pero kung babae, titiyakin kong magkakaroon siya ng komportableng buhay. Kung lalaki, ipapadala ko siya sa kampo militar para magsanay at makamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Kung babae, tuturuan ko siyang mahalin ang sarili upang hindi siya malinlang ng mga lalaki. Ikaw dapat si Venerable Sovyan. Ano ang nagdala sa iyo rito? Ronald? Bakit ka nandito? Tinalikuran ko na ang aking mga ugnayan sa mundo at iniwan ko ang aking nakaraan. Mangyaring tawagin ako sa aking titulo. Ikaw. Venerable Sovyan, gusto ko kayong hulaan ang kapalaran ng aking anak. Dito po. Hana, paano ka nabubuhay ng marangya habang nawala ang anak ko at iniwan ako ni Prinsipe Ronald? Ito'y, Ginoo, anong problema? Miss Steele. Ang tadhana ay nagsasabi na nasa panganib ang iyong buhay. Ito. Ronald, anong sinasabi mo? Sinusumpa mo ba siya? Bakit biglang nasa panganib ang kanyang buhay? Mamatay ka, Hana. Mag-ingat! Kamahalan. Paano nangyari ito? Mahal mo ba siya nang sobra na handang mamatay para sa kanya? Noel, bitawan mo na. Masyado kang matigas ang ulo. Ito ay para sa ikabubuti mo rin. Hana, nakita ko ang iyong pitaka. Ronald, hindi ka pwedeng mamatay. Ayokong maging may utang sa'yo magpakailanman. Kamahalan, huwag kang mamatay. Noel, pasensya na. Nasaktan kita. Humayo ka. Hanapin iyong katuwang sa buhay. Hindi, ayaw ko. Hana, kung may susunod na buhay, hindi na ako. Mawawala sa iyo muli. Kamahalan. Kamahalan.
kahit sa kamatayan, hindi mo ako maiiwan. Kung mamatay ka, mamamatay akong kasama mo. Hindi! Hindi. Kamahalan? Sasamahan ka? Bakit nangyayari ito? Hannah, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita iiwan. Ang anak natin at ako ay makakasama mo magpakailanman.